It's a rainy morning. Okay, hindi pa rin tayo nakaget over sa nakaraang concert, no? Dahil may mga magandang bunga, nagkaroon ng magandang bunga, yung evangelistic concert natin noong nakaraan. Kaya yun din ang pag-usapan natin ngayon. Let's talk this matter, no? Bakit mahalaga ang evangelism? Bakit importante? Pero mo, merong nag-invest ng ganong kalaki. Tayo hindi natin, kumbaga, sa usaping tao, at wala naman tayong ganoong kalaking pera. Pag may ganong kang pera, invest mo na sa negosyo. Tama na. Okay, iba, papasyal na, mamasyal ng mamamasyal. Nakita ng kapatid natin na mahalaga ito. No? Tingnan natin sa Biblia, bakit mahalaga ang evangelism? Tingnan natin ito. Ang evangelism, ayon sa salita ng Diyos, ay magkasamang gawa ng Diyos at ng tao. Can we say amen to that? Gawa ng Diyos at ito ay gawa rin ng tao. Ang evangelism ay hindi inimbento ng tao, kundi ito ay nagmula sa puso ng Diyos. No? Ika nga, mission is the heartbeat of God. Pag-abot sa mga nawawala, pag-abot sa mga kailangan maligtas na sa puso ng Diyos. Ngayon, ano bang evangelism? And let's read together itong simpleng definition ng evangelism. Let's read together. Ito ay pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa publiko, and that is mass evangelism, yung ginawa natin noong nakaraan, no? Doon sa SM Cinema. O bawat isang tao, ang tao naman dito ay personal evangelism. Ito yung itinuturo natin sa T40, yung share the gospel, simple lang. Ginagawa siya person to person. Minsan naman sa group din. Okay? So yan ang evangelism. May mga pagkakataon na Diyos mismo ang nag-initiate. Initiative hindi galing sa atin, kundi galing sa Diyos. Halimbawa, nagkaroon tayo ng evangelistic concert, and one of the guests, na-touch siya ng salita ng Diyos, at sabi niya, siya ay magbubukas ng isang unit niya. Yung townhouse na yun, parang ganito, tabing kalsada, commercial space, at doon maglalagay ng gawain. Hindi po siya ng Panginoon, at sabi niya, yung mga kapitbahay, kamag-anak niya, doon sa village na iyon, wala pa lang church doon, ay iimbitahan niya para makarinig ng salita ng Diyos. So, hindi tayo nagplano. Hindi ang City of Hope ang nagplano. Ito ay galing sa pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay niya para gamitin yung kanyang lugar sa evangelism, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tingnan natin ito. Katulad ng nangyari sa eunuko. Hindi yung eunuko naghanap kay Felipe. Si Felipe dinala ng banal na Espiritu doon sa eunuko. Diyos ang gumawa. At ito naman kay Lydia, bago nakarating si Pablo kay Lydia, nagpahayag muna ang Diyos kay Pablo sa pamagitan ng panaginip. Naintindihan natin? So those are God's initiative. Amen? At ito rin kay Cornelio. Storya ni Cornelio, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Kahit si Cornelio na palasamba, palatulong, no? Sa kapwa, ay ang Diyos pa rin ang gumawa para si Pedro naman ay ipadala kay Cornelio, no? Tayong mga evangelists, tayo, pag ikaw ay mananampalataya, you are potential evangelist. Naintindihan po ba natin yan? If you are a believer, you are potential evangelist. Ano sabi ganon? Ang missionary ay yung mga may Kristo sa puso. Sumagot nga ako ng amen, yung mga may Kristo sa puso. And therefore, you are missionary. Ang mission field, those people na wala pang Kristo sa kanilang puso. Amen? So, we are potential evangelists, potential missionary. Si Simon Pedro ay tumugon sa panawagan ng Diyos na ibahagi ang mabuting balita sa buong sambahayan ni Cornelio. Actually, si Cornelio ay single. Wala siyang pamilya. Siya ay kapitan ng isang hukbo
ng mga sundalong Romano. At doon, pag sinabing household, hindi lang anak, hindi lang asawa. Ang household doon, kasama ang iyong mga alipin, kasama ang iyong mga, kapag mababasa yung rango ng tao, kasama ang iyong mga sundalo. Okay? Kasama yun sa sambahayan. That's why when Peter preached the gospel or do the evangelism, kasama ang kanyang buong sambahayan, kasama ang kanyang buong hukbo na nakikinig sa salita ng Diyos. So let's read Acts chapter 10, verse 24 and the following. Basahin natin ang sabay-sabay po. Sige nga po, samahan niyo ako. Nasunod na araw na sila dumating sa Cesarea, naghihintay sa kanila si Cornelio na nag-anyaya pa ng kanyang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. 25. Pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya ay isinamba. Nakita niyo, no? Si Cornelio, balikan natin, 25 yan. Nakita niyo si Cornelio kung ano ang kanyang values. No? He's a Roman person. He's a Roman. And therefore, common sa mga Roman people ang sumasamba sa maraming Diyos. Di ba? Zeus, iba-ibang Diyos. Okay? Iba-ibang Diyos sinasamba nila. Kaya, nung nagpahayag sa kanyang anghel at may pupuntang pangalan ni Pedro, akala niya siguro kasama ng anghel, kaya sinamba niya. Pero sabi ni Pedro, verse 26, sabay-sabay, ngunit itinayo siya ni Pedro habang sinasabi, tumayo ka, tao rin ako katulad mo. Verse 27, habang naipag-usap sa kanya, pumasok siya at nakita ang maraming taong nagtitipon. Person of peace si Cornelio. Ganun po ang mga person of peace. Person of peace are people, no? They are people who are they are people of influence at kaya nilang mag-imbita, kaya nilang magtipon ng mga tao. Yan yung mga person of peace. Verse 28. Sinabi niya sa kanila, nalalaman yung pinagbabawal sa isang Hudyo na magkisama o lumapit sa isang banyaga, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi o karumal-dumal ang isang tao. So si Pedro naman, hesitant to visit Cornelius because Cornelius is a Gentile and he is a Jew. Sabi niya, ayok sana. Kasi hindi pwede. Diba, minsan si Jesus may kausap, isang centurion din. Sabi ng centurion, ipag-pray mo yung aking anak. Pero wag na po kayo tumuloy sa aking bahay kasi hindi ako karapat-dapat. Okay, so may ganun kaisipan yung mga Hintil, itong mga Jew na ito, nadidiri sa amin. Kami marumi at sila lang ang malinis. Pero nirebuke siya ng Diyos. God rebuked Peter at sinabing gano'n, huwag ituring na marumi o karumal-dumal ang isang tao. Okay? Yun ang sabi ng Diyos kay Pedro. Verse 29. Kaya, nang ipasundo ako, sumama ako ng walang pagtutol. Maaari ko bang malaman kung bakit mo ako pinasundo? Verse 30. Sinabi ni Cornelio, 4 na araw na ang nakaraan. Halos 3 rin ng hapon. Habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang lumitaw sa harapan ko ang isang lalaking may maningning na kasuotan, marahil isang anghel. Verse 31. Sinabi niya, Cornelio, dininig ng Diyos ang iyong dalangin at nakaabot sa kanya ang pagtulong mo sa mga dukha. Verse 32. Magsugo ka sa Hopa at ipatawag mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon na taga-bilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabi ng dagat. Verse 33, kaya ipinasundo agad kita at mabuti naman na parito ka. Ngayon, naririto kaming lahat sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-uutos sa iyo na kailangan mapakinggan ang mensahe ng Diyos. Amen po ba? At doon papasok kung bakit mahalaga ang evangelism. Number 1, upang maipahayag
ang mabuting balita sa lahat ng uri ng tao. Okay. Kailangan ng evangelism. Kasi dati, ang mga Hudyo, akala nila sila lang talaga ililigtas ng Diyos. Sila lang ang halagang mga tao sa mundo. Kaya nga si Hitler na selos at 6 na milyon ang binalatan ng buhay at pinatay. Di ba? Kasi yun ang claim nila. Pero ang Biblia nagsabi, hindi lang kayo, kundi dapat ang lahat ng uri ng tao ay makarinig ng mabuting balita. Kasama tayo. Isang malakas na amen po. Si Cornelio isang Gentile, isang Romano, pero kaanib siya sa tinatawag na God-fearers. No? Kaya sabi doon, siya pala samba, siya pala tulong. Isang sekta ng Hudyo na tawag ay God-fearers. Sila yung hindi na nila kayang maging proselyte. No? That's another sect. Yung mga proselyte, yung mga nag-convert na sa Judaism. Ang mga modern proselyte, sila Madonna, yung mga modern proselyte yan. At iba pang mga Hollywood actors, actresses, marami dyan mga proselyte. Okay, ibig sabihin, dumaan sila sa isang seremonya ng mga Hudyo na tawag doon ay circumcision. Sila ay talagang full-fledged Jewish na by religion. Pero itong si Cornelio, hindi siya pwede maging full-fledged member ng Judaism because ang lahat ng kanyang allegiance ay sa emperor lang ng Roma. Diyos nila talaga yun. The Roman emperor is their God. Hindi sila pwede magkaroon ng allegiance sa iba pa. Kaya mahirap din kay Cornelio. Mahirap din sa kanya. Tanggalin ang kanyang allegiance sa emperador ng Roma. Kaya nanatili siyang God-fearers or God-fearer. Nanatili siya sa sektang yon. Si Pedro naman, isang Hudyo, isang Jewish believer, of course, one of the apostles of Jesus, na mayroon pang paniniwala na ang kaligtasan na binigay ng Panginoon ay para sa mga Hudyo lang. Yan pa rin ang isip niya. Mga Hudyo lang ang siyang maliligtas. Kasi Pedro nag-aalinlangan to share the gospel to Cornelius. Nag-aalinlangan siya. Ayaw niyang i-share ang mabuting balita sa iba, sa mga hintil. That's why, nung siya'y nagpa-fasting, sa kanyang pananalangin, may bumaba mula sa langit na lambat na puno ng mga hayop na itinuturing na marurumi ng mga Hudyo. At ang sabi ng Diyos, kumain ka ng isa. Panginoon, marumi yan. Ano yun ang sabi ng Panginoon? Yung kasunod ng word. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinisan ng Diyos. Amen? Okay, sabi mo sa katabi mo, huwag kang judgmental. Huwag mong ituring na marumi. Huwag mong ituring na marumi, mga nilinis na ng Diyos. Na malakas na amen? Amen. Only God can forgive our sins. Amen po ba? Siya lang makapagpatawad. Verse 28, ito ang mabasa natin. At yung dilaw lang basahin natin at sabay-sabay. Ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi o karumaduman ang isang tao. God is fair. Amen? God is fair. Okay? Pantay-pantay sa Kanya lahat. Ang Diyos mismo ang nagsabi kay Pedro na ang mabuting balita ay para sa lahat ng tao. Ang mabuting balita ay para sa lahat. Hindi namimili ang mabuting balita. Ang mabuting balita dapat may pangaral sa lahat. Romans chapter 1 verse 16. Let's read aloud. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga mas maganda sa CEV, no? Sa English, mas maganda yung salin niya. Let's read together again. I am proud of the good news. It is God's powerful way of saving all people who have faith, whether they are Jews
or Gentiles. Sabi sa kulay dilaw, God's powerful way of saving all people who have faith. Ito ang kapangyarihan, makapangyarihang paraan ng Diyos para maligtas ang mga taong sumampalataya. Amen po ba? No? Mahalaga. And therefore, kung ito'y mahalaga, huwag natin ikip. Let's share it. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sige na, mag-share ka na ng God's Word. Mag-share ka na. That's so important. Napakahalaga. Napakahalaga. Yung isang kabataan sa Banyadero, talagang ang sipag niya, no? Mula nung siya nakilala sa Lord, ang sipag niya. Si Tanya, dami niya na naakay sa church. Si Brother Bards, ganun din. Si Brother Bards, nung shinare ko yung gospel, bago siya pinautismohan, para siya si Pablo na natanggalan ng mga kaliskis sa mata at na-enlighten. At mula noon, passionate niya na to share the gospel. Yung naranasan niya, yung galak na meron siya, nung marinig niya ang gospel, gusto niya i-share sa iba. Kaya nung linggo, nagpapatotoo siya. Tapos kasi doon sila sa pinakahuling upuan sa likod, sabi niya may mga 2 hilera pa sa right side na hindi pa naupuan. Sabi niya, sayang. Na-share yung gospel, pero sana may mga nakaupong tao ron na nakarinig ng gospel. Umiiyak siya no Sunday. Gano'n siya ka-passionate. Sana narinig nila yung share the gospel simple lang ni Pastor. Naiyak siya. No? Sabi ko, kung sinabi mo lang sa akin, nag-preach tayo sa labas ng sinihan eh. Yung mga papasok pa lang sa sinihan, tapos magdala ka ng buslok, magsinil tayo. Gusto mo pala mag-preach pa tayo, preach na tayo, kasi tayo ng guardian. Okay. Number 2, upang mapakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan. Kailangan mapakinggan. No, hindi lang kailangan ang emphasis natin to be heard by all the people, but this one, kailangan maipahayag, need to proclaim. Ang mabuting balita kailangan i-proclaim. Verse 30. Sige nga po, samahan niyo ulit ako. Sinabi ng Cornelio, 4 na araw na ang nakaraan, halos 3 rin ng hapon, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang lumitaw sa harap ko ang isang lalaking may manini na kasuotan. 31. Sinabi niya, Cornelio, dininig ng Diyos ang iyong dalangin at nakaabot sa kanya ang pagtulong mo sa mga dukha. Magsuko ka sa Hopa at ipatawag mo si Simon na tatawag ding Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Pedro na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabi ng dagat. 33. Kaya ipinasundo agad kita at mabuti naman na parito ka. Yung kulay dilaw, basahin natin ng malakas. Ngayon, naririto kaming lahat sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos sa iyo ng Panginoon. Kailangan mapakinggan. Kailangan ipahayag. Kailangan iparinig. Posibleng isang anghel ang ginamit ng Diyos para kay Cornelio. And that is, sabi nga ganoon, an answered prayer for Cornelius. No, sa kanyang prayer. And what is his prayer? Most probably, kung yun ang tugon ng Lord sa kanya, maybe, ang prayer request niya is all about salvation. Siguro nagpe-pray siya, Panginoon, nasa akin na lahat, ako'y makapangyarihan, ako'y mayaman, ako'y may mga tao, ako'y sikat. Pero ang gusto ko makarating sa iyong kaharian. Hello? Do you understand that? May ganung longing si Cornelius, and the Lord answered his prayer. No? Ito ay tungkol sa kaligtasan niya at ng kanyang buong sambahayan. Nagpe-pray siya para sa kanyang kaligtasan at alam natin kaligtasan ay ang makarating sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sino dito gusto makarating sa kaharian ng Diyos? Sumagot ang Amen. Amen.
Yan ang gusto talaga natin. Dahil maiksi ang buhay dito. Di ba? Ang nga pala birthday ko kahapon. Pero parang isip ko, ang bilis ng panahon. No? Parang lumilipad lang. Di ba yung pinag-usapan natin nung sa concert? Parang siyang usok. Nandito ngayon, maya wala na yung usok. Life is too short. At saan pupunta siya? Of course, in eternity. Depende ko saan. Eternal judgment or eternal life with God. At yun yung nasa puso ni Cornelius. Pero bakit hindi yung anghel, no? Hindi na yung anghel ang mag-share sa kanya ng mabuting balita. Mas maganda. Tama po ba? Parang, bakit kailangan pang kausapin si Cornelio, kausapin si Pedro, at pag-meet sila, at mapahayag ang mabuting balita? Diretso na. Yung anghel na mismo magsabi kay Cornelio tungkol sa mabuting balita. Bakit hindi yung anghel? Bakit? Tingnan natin yung mga dahilan kung bakit tao at hindi anghel ang magdadala ng mabuting balita. Pag-usapan natin to. Sabi mo ulit sa katabi mo, tingnan natin bakit tayo. Yan. Dahil, number one, sa tao nagregalo ang Diyos ng kaligtasan. Isang mula sa amen doon. The gift of salvation is for us, human. Not for the angels. Hindi para sa angel ang kaligtasan. Para sa atin. Ika nga, hindi naman sa anghel nag-alay o nag-sacrifice ng buhay si Jesus. Yung cross is not for the angels, for human, para sa atin. Kaya nagkaroon ng cross because of us. Ang kamatayan niya, no, ay pantubos sa mga katulad natin na makasalanan. Romans chapter 5 verse 8 said, muli, samahan niyo ako, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga tao nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Amen. Siya'y namatay para sa mga makasalanang katulad natin at yun ay kapahayagan ng pag-ibig niya sa atin. Salvation is for human. Para sa atin. Tayo ang magbe-benepisyo. At nagkaroon ng benepisyo. Amen? Yung mga sumampalataya rito kay Jesus, you already received the benefits of the gospel. Amen? Ngayon, tinanggap mo yung benepisyo ng ebanghelyo, anong gagawin mo? Ganito yung evangelism sa simpleng paraan. Ano raw ang evangelism? Evangelism is like a beggar. Finding where the bread, kung saan ka makakuha ng tinapay. At ako siya tinapay. Pag uwi niya, sinabihan niya yung ibang mga pulubi. Doon makakuha ng tinapay. That's evangelism. Amen? Kaya pag may mga nangihingi, ingat ako kasi baka pagbigay mo ganyan, mamaya, ang dami. Isang platon na. Pero kaya, yung nakabenipisyo ng kaligtasan, wala siya pang gagawin kundi hanapin yung iba na kailangan makatanggap din ng kaligtasan. Isang oras sa amen. Pangalawa, and let's read together. Sabay-sabay. Dahil ang nakaranas mismo ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya ang dapat magpahayag nito. Ano ang ipagpapatotoo ng anghel tungkol sa kaligtasan? Wala. Evangelism involves testimony. Hindi na natin. Pag mag-evangelize ka, kalakip nun yung pagpapatotoo. Di ba? Kaya nga, malakas ang dating ng mga nag-evangelize na galing sa buhay na pasira. Diba? Buhay na pasira. Nabawa, noon si Hayden o the modern Zacchaeus, sabi nila. He is the modern Zacchaeus. Pinakamumuhian ng mga tao. Napakasalbahin ng tao. Nung nakakilala sa Panginoon. Maraming beses yung
pinapatay niya sarili niya, nagtataka siya hindi siya namamatay. Doon niya na-realize may Diyos na may hawak ng buhay. At na-share sa kanyang gospel, at siya nag-isang mananampalataya, at pag siya nagpapatotoo, malakas ang dating. Bakit? Kasi meron testimony. Do you understand that? Manny Pacquiao. Ang daming mga kilalang mga tao na alam natin pasira ang buhay, nakilala sa Panginoon biglang naayos. Evangelism involves testimony. Ang tao na ligtas dahil sa pananampalataya, may testimony tungkol sa kaligtasan. Si Pablo, dati pinapatay niya mga Kristiyano, pagkatapos naging misyonero ng Panginoon. Yung Samaritana, babaeng Samaritana. Di ba? Nung nakilala niya si Jesus, biglang pinagkalat niya sa kanyang buong barangay ang tungkol kay Jesus. Yung gano'n kay Seno, gano'n din. Di ba? Dati siyang inaalihan naman sa mga espiritu, pagkatapos nung naging missionary siya sa 10 syudad. Yung lalaking bulag. At tinatanong siya ng mga Pariseyo, at ito lang sabi ng lalaking bulag. At sabi niya, ang alam ko, ako'y dating bulag at ako'y nakita ngayon. May testimony. Sa mga sa amen po doon. Paano kapag-testimony ang hell? Hindi siya makapag-testimony. C. Pangatlo. Basahin natin sabay-sabay. Dahil gustong bigyan ng Diyos ng responsibility at participation ang mga taong naligtas, the redeemed people of God, and that is the church, sa kanyang mission. Gusto niya kasama ang church sa pagliligtas ng iba. 1 Peter 2:9a. Sige nga po, samahan niyo ako. Pero kayo ang lahing pinili, mga priest kayo ng hari, ang banal na bayan ng Diyos, pinili para i-preach ang mga nakakabilib na gawa ng Diyos. So, Pinoy version yan, no? Tagless version. Ganyan. Pero mas maganda pakinggan, di ba? Yung dilaw, tingnan niyo yung dilaw. Basahin mo sa katabi mo. Sige. Pinili ka para i-preach ang mga nakakabilib na gawa ng Diyos. Amen ba? If you are part of the church, kung bahagi ka ng church, ito ang kasama sa responsibilidad natin. Sige, sabihin mo ulit sa katabi mo, ha? Sabihin mo, pinili ka para i-preach ang mga nakakabilib na gawa ng Diyos. At isa sa nakakabilib na gawa ng Diyos, na siya'y bumaba sa lupa, hindi para magbakasyon, kundi para maglingkod. At ang kanyang paglilingkod hanggang sa pagsasakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. Amen? Amazing work of God for our salvation. Ngayon, kung hindi tutugon ng tao o hindi tutugon ng church, walang ibang option para maging marinig ng sanlibutan, mga nasa sanlibutan, ang mabuting balita. Wala nang iba pang option ng Lord. Only the church. Tayo lang. Romans 10:13. Tayong lahat ay tumayo. And let's all stand. Basahin natin ito. Romans 10:13 and the following. Sige nga po. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila, sige, sabay-sabay, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano man sila makakapakinig kung walang mangaral sa kanila? 15. At paano makapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. And then 17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. Napakinggan ni Cornelio at ng kanyang buong sambahayan ng mabuting balita sa pamagitan ng pangaral ni Pedro. Kaya itong resulta ng sumunod na araw na sila'y dumating sa Cesarea, naghihintay sa kanila si Cornelio, nag-anyaya pa ng kanyang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. 3. Kaya pinasundo agad kita at mabuti naman na parito ka. Ngayon narito kami lahat sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos sa iyo ng Panginoon. And this is the result.
Siya ang tinutukoy ng mga propeta na kanilang ipahayag na, and this is the gospel, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. 48 and the last verse. At inuutos niya, bautismohan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, iniling nila kay Pedro, manatili pa roon ng ilang araw. Tunay nga, ng evangelism ay magkasamang trabaho ng Diyos at ng tao. Lalong-lalo na sa mga naligtas. Lalong-lalo na sa mga sumampalataya. This is one of our tasks na dapat gawin. Minsan, ini-schedule lang sa church ang evangelism. Dapat hindi ganun. Dapat araw-araw, lagi tayong handa, ipahayag ang mabuting balita sa iba. Ihanda ang ating patotoo at ihanda ang ating sarili sa pagpapahayag ng mabuting balita. Tayo manalangin sa Panginoon. Naginang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na iyong pinaalala muli sa amin ang kahalagahan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Salamat po, Panginoon, kasama kami sa isang iglesia, ang City of Hope Canlubang, na active sa paghayo, active sa pagpapahayag ng mabuting balita sa marami. Lalo-lalo na sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil a privilege, Lord, to work with you for the salvation of the lost. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, idadalangin din namin, Panginoon, ang mga natatanging kahilingan sa panalangin. Una ay ang inyong lubos na pagpapagaling para kay Sister Lynn Barce na nandun sa Sydney, Australia. Iunat mong yung makapangyarihang kamay, dampi sa kanyang katawang may karamdaman, at sa pangalan ni Jesus, bigyan siya ng kalakasan, kalusugan, in the name of Jesus. Panginoon, dinadalahin din po namin, O Diyos, ang mga outreach Bible studies dito sa clinic, doon po sa bahay ng mga barberan, doon po sa mga OBS nila Nanay Telma, Sister Inday. Ang aking dalangin, Panginoon, ay magkaroon pa ng marami pang OBS. Magkaroon pa ng maraming outreach Bible studies ang City of Hope Canlubang, na marami pang tahanan dito na kailangan pagharian mo. Maraming tahanan pa dito na kailangan magkaroon ng kasiguruhan ng kaligtasan. Panginoon, salamat dahil pwede mo kaming gamitin. You can use this church, Lord God. Yung mga na-invite namin na mga unbelievers doon po sa concert, nawa ay mapalo up namin sila, magkaroon ng OBS sa kanilang mga tahanan. Panginoon, aking dalangin din ng mga kapatiran sa ibang bansa na merong mga pinagdaraan ng pagsubok. Panginoon, si Brother Bo, aming siyang itinataas sa iyo. Panginoon, sa pangalan ng Jesucristo, maranasan niya ang iyong pabor, maranasan niya ang iyong gabay, maranasan niya ang iyong pag-iingat, maranasan niya ang iyong kalapitan sa panahon ng pagsubok. Panginoon, hindi mo siya papabayaan. We speak victory to His life in Jesus' name. Idadalain din ang mga kapatiran pa sa ibang bansa. Anak, Nanay Sotera, mag-asawa, Eugene and Chad. Si Romir, Lord God, si Marco, si Christian, doon po sa Diego Garcia, mga nasa New Zealand, Australia, nasa America, sa Canada, sa Middle East. Lord, hindi man namin may isa-isa. Sila Jack at Sarah doon po sa UK. Panginoon, iingatan nyo, sasamahan sila. Kapatid ni Fee sa New Zealand, Lord, praying for him, for them, at iba pa, Panginoon. At yung iba pang may karamdaman sa oras ito, sa aming kapulungan at sa mga tahanan. Panginoon, makapangyarihan ka, sa iyo walang imposible. Kaya mo pagaling, Panginoon, sa pamagitan ng iyong himala. Kaya mo pagaling sa pamagitan ng mga gamot. Kaya mo magpagaling sa pamagitan ng mga teknolohiya. And Lord,
Amin pong inaangkin ng kagalingan in the name of Jesus. Panginoon, huwag mo rin pagkukulangin ng mga nagdaraho, mga nangangailangan, especially yung mga nag-aaral ngayon, O Diyos, katalinuhan mula sa Banal Espiritu ang ipagkaloob mo sa kanila. Panginoon, sa ito, igahot mo yung mayamang basbas, bendisyon sa bawat sa amin. Puspusin kami ng Banal Espiritu upang magkaroon ng kapangyarihan sa paghayo at pagpapahayag ng Ebanghelyo. Huwag pagkukulangin sa lahat ng pagpapalang kailangan namin. Maranasan ang kapayapaan ng aming isipan mula sa mga pangako mo sa iyong mga salita. Kagalakan sa aming puso sapagkat ang iyong mga pangako ay totoo at tapat. Maranasan ang iyong pabor, ang masaganang pagkakaloob na lahat ng aming pangailangan. Ibalik lang lahat ng papuri, pagdagin ng pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo.